Ang pinagkakatiwalaan. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan. Panig sa bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, oil tanker sumabog at nasunog, isa patay, 13 sasakyan na damay. Modus na paihi, tinitingnan anggulo kaya nagkalik sa tanker. Sunog sa pabrika sa Obando, Bulacan, inabot na ng 3 araw. Demolisyon sa Quezon City, nauwi sa batuhan. Bus operator sa Metro Manila, humihingi ng 7.50 dagdag sa pasahe. Ay de las Alas, nagsampa ng reklamo sa Justice Department laban sa mga tauhan ng convenience store na nambugbog umano sa kanyang anak. TV phone na gawa sa China at Korea, sinamsam ng National Telecommunications Commission sa mall sa Quiapo. Mga pulis na hindi marunong bumanil, patuta na lang ang magiging sandata. Mint pantapat sa mabahong paa. Dating co-joint twin sa Costa Rica, normal na matapos ang operasyon. Pinay Internet Queen, ambassador na. At sulyapan ang bagong figura nina Aiko, Carlene at Rika. Sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Nasunog ang 13 sasakyan matapos magliyab at sumabog ang isang oil tanker sa Nagtahan Bridge sa Maynila kahapon. Kaagad patay ang isang lalaki at malubhang sugatan ang kanyang asawa. Nagpapatrol, Jenny Reyes. Wala ka nang makikita. Panay, apoy lahat yan hanggang doon. Di ka makakita. Nabalot ng takot ang mga residente sa paanan ng Nagtahan flyover sa Maynila matapos magliyab at sumabog ang isang oil tanker doon alas 10:30 kagabi. Bago umano ang pagsabog, kita na ng mga residente ang malakas na pagtagas ng karga nitong diesel at gasolina sa gitna pa lang daw ng flyover. Doon nagritondo. Tama-tama yung Toyota. Pag ano nyo, pag may solusyon na ako, siguro nag-spark. Inabot. Bigla. Nagumpisang magliyab ang tanker at ilang minuto pa ay bigla itong sumabog. Parang dinamita, ganun. Kala ko nga yung merong yung nagkukudeta na dahil malapit kami sa Malacanang Katabi ng tanker noon ang Toyota Altis na minamaneho ni Milencio Aquino. Sinubukan pang lumabas ng sasakyan ni Milencio pero inabutan siya ng pagsabog na agad niyang ikinamatay. Nagtamo naman ng second-degree burns ang asawa niyang si Gemma sa mahigit 50% ng kanyang katawan. Sa 13 sasakyan na winasak ng sunog, 6 ang total wreck. Sunog din ng mga kawad ng kuryente at bahagyang nadamay ang ilan sa mga kalapit na bahay. Pasalamat lang ng